Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganon din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Maaari mo nang hadkan ang kasintahan mo. Anunsyo ng pari. Nanginig ang buong katawan ko sa pagpigtas habang umaalingaw-ngaw sa mga tainga ko ang mga salitang sinabi ko sa kanya 2 araw na ang nakararaan. Kahit idura mo mukha mo, hindi ko gagawin. Wag mo nang asahang pakakasalan kita. Liam Knight. Nagniningning ang kanyang mga mata sa tagumpay. Malinaw na ipinahihiwatig na muli na naman siya ang nanalo. Gumisi siya na mapang-uyam. Tila tinutokso ako na walang salita kung paano niya ako pinilit na gawin ang mismong bagay na sinabi kong hinding-hindi ko gagawin kahit magmakaawa pa siya. Hindi siya nagmakaawa. Sa kabaliktaran, pinilit niya akong pakasalan siya. Humakbang siya pasulong at itinaas ang aking baba. Napakuyom ako na mahigpit sa aking magkabilang gilid nang ilapat niya ang kanyang walang kwentang labi sa akin. Naatasan ako sa kanyang hipo. Ngunit tiniis ko ito alang-alang sa aking ama na nasa ilalim ng kanyang awa sa mga sandaling ito. Pinitiwan niya ang aking mga labi habang nananatili ang parehong malupit ng ngiti sa kanyang muka. Ginawa kitang aking baby girl at hindi na ako makapaghintay na mapag-isa tayo. Madilim niyang sabi. Sapat lang para sa aming dalawa makarinig sa gitna ng palakpakan ng mga tao. Naimpisa ang aking hininga habang nakatitig sa dilim ng kanyang mga mata. Kung ako pa ang dating Aurora, tiyak na natakot na ako. Ngunit hindi na ngayon. Maaring binuwag ko ang aking itaas na uri ng dangal para sa aking ama. Ngunit kung ang hinahanap niya ay isang masunuring asawa, siguradong hindi iyon na makukuha niya. Tahimik ang buong biyahe patungo sa mansyon ni Liam. Nakatanaw lang ako sa bintana ng marangyang kotse. Habang sa gilid ng aking mga mata ay nararamdaman ko ang kanyang mapanuring titig. Ang kanyang singsing na nasa aking daliri ay tila isang mabigat na kadena. Isang paalala na nakatali na ako sa demonyong ito. Pagkababa namin, sinalubong kami ng mga hanin ng mga kasambahay na nakayuko. Hindi ko sila nilingon. Diretso ang aking lakad paakyat sa hagdan. Hila-hila mabigat kong trahe de boda. Alam ko kung nasaan ang master's bedroom. Doon niya ako dinala noong araw na pinapirma niya ako sa kontrata ng kasal. Bumukas ang pinto at pumasok ako. Kasunod si Liam na dahan-dahang isinara ang pinto sa aming likod. Ang tunog ng paglock ng pinto ay nagpadala ng kaba sa aking dibdib. Ngunit pinanatili kong matigas ang aking mukha. Hinarap ko siya agad na may talim sa aking mga mata. Pag mong isipin na porket na ikasal tayo, may karapatan ka na sa akin, Liam. Panta ko habang tinatanggal ang aking belo at ibinaito ito ng malakas sa mukha niya. Nakuha mo ang pirma ko. Nakuha mo ang apelyido ko. Pero hindi mo makukuha ang ako. Imbis na magalit sa kawalan ko ng galang, sinalo niya ang belo gamit ang isang kamay. May kakaibang lambing sa kanyang mga mata na nagpalito sa akin. Isang emosyong hindi ko inaasahang makita sa isang taong tulad niya. Dahan-dahan siyang lumapit sa akin. Bawat hakbang niya ay tila pag-atake ng isang maninila. Aurora, asawa kita ngayon. Legal at sa harap ng Diyos. Gagawin ko ang lahat para maging komportable ka rito. Komportable? Pagkatapos mo akong i-blackmail gamit ang buhay ng papa ko? Sigaw ko habang dinuduro siya. Nasa ospital si papa, nag-aagaw buhay. At ang tanging hiningi mo para tustusan ang operasyon niya ay ang buhay ko? Napakababa mo. Sa isang mabilis na galaw, hinawakan niya ang aking baywang at hinila ako palapit sa kanyang matigas na dibdib. Ramdam ko ang init ng kanyang katawan at ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Kahit anong tulak ko sa dibdib niya, hindi siya natitinag. Niyuko niya ang kanyang ulo para bumulong sa aking tainga. Ang kanyang mainit na hininga ay nagpataas ng balahibo ko. Ginamit ko lang ang tanging paraan na alam ko para hindi ka mawala sa akin, baby girl. Magalit ka na kung gusto mo. Saktan mo ko kung dyan ka gagaan. Pero tandaan mo ito, hindi kita pakakawalan. Akin ka na ngayon. Hindi ko halos ipinikit ang aking mga mata buong gabi. Natulog ako sa gilid ng kama, nakatalikod sa kanya. At nakabalot na mahigpit sa kumot. Habang siya naman ay nanatili sa kabilang bahagi, hindi ako pinilit, ngunit sapat ang lapit para maramdaman ko ang kanyang nagbabantay na presensya. Kinaumagahan, maaga akong bumangon habang mahimbing pa ang tulog ni Liam. Pumasok ako sa malawak at modernong kusina ng mansyon. Nagulat pa ang mga natatarantang kasambahay na makita ako,
Ngunit bago pa sila makakilos, ay itinaas ko na ang aking kamay. Umalis muna kayo. Ako ang magluluto ng almusal ng asawa ko. Utos ko na may awtoridad. Naisip ko, kung sa lakas ng katawan ko ay hindi ko siya kayang talunin, pwede ko naman siyang busitin sa maliliit na paraan. Nagluto ako ng simpleng agahan, ngunit ang highlight ng aking paghihiganti ay ang kanyang kape. Kumuha ako ng 1 tasa ng itim na kape at nilagyan ko ito ng 3 kutsarang asin at sandamakmak na paminta. Nang bumaba si Liam na nakasuot na ng mamahaling suit at handa na para sa trabaho, sinalubong ko siya na may pilit ng ngiti. Idinilas ko sa kanya ang tasa ng kape. Ipinagluto kita, Habi. Plastikong pananalita. Binibigyan diin ang tawag na alam kong labas sa ilong ko. Napatitig si Liam sa kape. Pagkatapos ay tumingin sa akin, may dumaan na multo ng ngiti sa kanyang mga labi. Alam kong alam niyang may kalokohan akong ginawa. Ngunit sa aking pagkagulat, dahan-dahan niyang itinaas ang tasa at uminom. Inaasahan kong iluluwa niya ito. Magagalit o magwawala. Ngunit seryoso at diretso niyang ininom ang kape nang walang katitig-titig sa akin. Naubos niya buong tasa nang hindi malang namimilipit ang muka o nagbabago ang ekspresyon. Pagkatapos, ibinaba niya ang baso. Tumayo at lumapit sa akin. Hinawakan niya ang aking baba at hinalikan ako na mabilis, ngunit mariin sa akin noo. Salamat sa agahan, asawa ko. Masarap ang timpla mo. Medyo matapang, katulad mo. Bulong niya, habang ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kakaibang aliw bago siya tuluyang umalis ng mansyon. Naiwan akong nakanga sa gitna ng kusina. Nanginginig sa inis. Demonyo talaga ang lalaking to. Walang pakiramdam o sadyang baliw lang. Lumipas ang ilang araw na halos hindi ko kinakausap si Liam kung hindi kinakailangan. Subalit hindi ako pwede magkulong lang sa mansyon habang buhay. Isang gabi, pinilit niya akong sumama sa isang marangyang charity gala kung saan tipon ang lahat ng matataas na tao sa mundo ng negosyo. Suot ko ang isang hapit na bulang vestido na hapit sa aking katawan. Habang nasa bulwagan, sinadya akong lumayo sa tabi ni Liam nang abalahin siya ng ilang kliyente. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakita ko sa karamihan si Ethan, ang kababata ko at naging matalik kong kaibigan bago pa man kumuho ang mundo ng pamilya ko. Aurora, ikaw nga! Gulat at tuwang-tuwang sabi ni Ethan, sabay hawak sa aking magkabilang balikat. Balita ko ay kinasal ka na, totoo ba? Ethan, biglang gumaan ang loob ko. Sa wakas ay may pamilyar na muka. Oo, medyo komplikado ang nangyari. Nakangiti ako nakikipag-usap at nakikipagtawanan sa kanya. Sinasadya akong lakasan ang boses ko para marinig ng buong silid. Gusto ko makita kung paano mapupunit ang mapagmataas na mukha ng bago kong asawa kapag nakita niya may ibang lalaking nagpapasaya sa akin. Hindi nagtagal, naramdaman ko ang biglang paglamig ng paligid. Bago ko pa man maituloy ang sasabihin kay Ethan, isang mabigat at taga-alab na kamay ang biglang pumulupot sa aking baywang. Muntik na akong mapasinghap nang hilahin ako ni Liam nang nangapakahigpit patama sa kanyang gilid. Halos bumaon ang kanyang mga daliri sa aking balat. Tumingin ako kay Liam. Madilim ang kanyang muka. Ang mga panga niya ay nagngangalit at ang kanyang mga mata ay parang handang pumatay ng tao. Ethan, right? Palamig na paanyaya ni Liam. Ang boses ay parang galing sa ilalim ng lupa habang nagpapakawala na nakamamatay ni Aura. Salamat sa pag-aasikaso sa asawa ko, pero medyo napapagod na siya at sa akin siya uuwi gabi-gabi. Kung maaari lang, lumayo ka na sa kanya habang nakikiusap ako na maayos. Namutla si Ethan sa takot at agad na napaatras. Hindi na ako nakapalag. Nang puwersahan akong akayin ni Liam palabas ng bulwagan patungo sa kanyang kotse. Pagkasara pa lang ng pinto ng sasakyan, hinarap ko siya na may galit. Ano bang problema mo, Liam? Kaibigan ko lang si Ethan. Wala ka bang tiwala sa akin? O sadyang napakayabang mo lang? Sigaw ko habang sinusubukan siyang itulak. Sa halip na sumigaw pabalik, bigla niya akong niyakap na napakahigpit. Isinubsob niya ang kanyang mukha sa aking leeg at ramdam ko ang marahas na pagbabataas ng kanyang dibdib. Nanginginig siya sa matinding emosyon. Akin ka lang, Aurora. Akin ka lang. Pulong niya. Ang boses ay basag at puno na nag-aalab na selos. Nababaliw ako kapag may ibang lalaking tumitingin na humahawak sa'yo. Papatayin ko sila, Aurora. Huwag mo akong subukan dahil kaya kong sunugin ang buong mundong ito. Basta huwag ka lang tumingin sa iba. Dahil sa sunod-sunod na stress, puyat at matinding bigat ng mga nangyayari sa buhay ko, bumigay ang katawan ko. Kinagabihan,
Matapos ang marahas sa pag-aaway namin ni Liam sa kotse, nag-umpisa akong manginig sa lamig. Kahit napakainit ng panahon, nilaglat ako na mataas. Gulo-gulo ang panaginip ko, puno ng mga banta at takot. Ngunit sa gitna ng kadiliman, ay may naramdaman akong malambot at malamig na bimpo na dahan-dahang itinuon sa aking noo. May mga banayad na kamay na nag-aayos ng kumot ko. Tila nag-iingat na huwag akong masaktan. Nagdahan-dahan kong idilat ang aking mga mata. Kinaumagahan, sumalubong sa akin ang liwanag ng araw at ang mukha ni Liam. Nakaupo siya sa gilid ng kama. Gulo-gulo ang buhok, lukot ang mamahaling polo at may malalalim na itim sa ilalim ng kanyang mga mata. Halatang hindi siya natulog buong gabi. May hawak siya mangkok na mainit na sopas. Na makita niyang gising ako, agad na nagbago ang seryoso niyang muka at napalitan ng labis na pag-aalala. Gising ka na, baby girl. Malambing at paos niyang sinabi. Inilagay niya ang mangkok sa bedside table at maingat na hinawakan ng leeg ko para kapain ang temperatura ko. Salamat sa Diyos, bumaba na ang lagnat mo. Napaatras ako ng bahagya, ngunit masyadong maghina ang katawan ko para lumaban. Anong ginagawa mo rito? Nasaan ang mga katulong? Tanong ko, paos din ang boses. Pinalabas ko sila. Gusto kong ako mismo mag-asikaso sa'yo. Sagot niya habang muling kinukuha ang mangkok. Kumuha siya ng isang kutsara ng sopas at maingat na hinihipan ito bago itinapat sa labi ko. Kain ka na. Nagpaturo pa ako kay Manang kung paano lutuin to para sigurado ako magugustuhan mo. Napatitig ako sa kanya. Ang makapangyarihan at kinatatakutang si Liam Knight, nagpupuyat at nagluluto ng sopas para sa isang babaeng isinusumpa siya. Bakit mo ba ito ginagawa? Tanong ko, hindi ko mapigilang maging sarkastiko kahit nanghihina. Para saan tong palabas na to? Bumaba ang kanyang kamay at seryoso niya akong tinitigan sa mata. Walang bakas ng pag-uuyam, kundi purong katapatan. Dahil mahal kita, Aurora, matagal na. Alam kong galit ka sa akin dahil pinilit kita sa kasal na ito, pero hindi ko pababayaang magkasakit ka. Kahit isumpa mo ako, aalagaan pa rin kita. Napatikom ang bibig ko. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang isang bahagi ni Liam na hindi ko inakalang umiiral. Isang lalaking handang magpakababa para lang sa kaligtasan ko. Lumipas ang 2 linggo. Unti-unting bumalik ang lakas ng katawan ko. At kasabay niyon ang muling pagbamatigas ng aking puso. Subalit may isang bagay na hindi ko maikakaila. Ang kalagayan ng papa ko sa ospital ay mabilis na bumubuti. Ang pinakamahuhusay na doktor sa bansa at ang mga mamahaling gamot na tila imposibleng makuha ay biglang naging abot kamay. Alam kong pera at impluwensya ni Liam ang nasa likod ng lahat ng ito. Isang hapon, nagpa siya akong bisitahin si Papa nang hindi nagpapaalam sa kanya. Pumasok ako sa pribadong suite ng ospital, ngunit natigilan ako sa tapat ng pinto. Sa pamamagitan ng salamin, nakita ko si Liam. Nakatayo siya sa tabi ng kama ng aking ama, seryosong nakikipag-usap sa 3 nangungunang espesyalista. Hawak niya ang mga medical record at masusing nagtatanong na matapos sa mga doktor. Lumapit si Liam kay Papa, nakasalukuyang natutulog. Maingat nitong inayos ang kumot ng matanda at tinapik ang balikat nito na may paggalang bago lumiko patungo sa pinto. Nagkatitigan kami na bumukas ang pinto at lumabas siya. Nabakas ang gulat sa kanyang mga mata, ngunit agad itong napalitan ng malambot ng ngiti. Aurora, kung alam kong darating ka, sinundo sana kita. Bati niya. Hinarap ko siya ng may talim sa boses. Pilit ay tinatago ang emosyong pumukaw sa akin na makita ang ginawa niya. Huwag mong isiping mababayaran ng pera mo ang kalayaan ko, Liam. Kahit iligtas mo ang papa ko, hindi mo mababago ang katotohanang binuwag mo ang dangal ko para lang makuha ko. Hindi nabura ang kalmado at seryoso mukha ni Liam. Lumapit siya sa akin, sapat lang para maramdaman ko ang kanyang presensya, ngunit may paggalang na hindi ako hinawakan. Hindi kita binibili, Aurora. Ginagawa ko ito dahil pamilya ko na rin ang papa mo. Mula noong araw na pinirmahan mo ang kontrata, seryoso at malalim niyang sagot. Gusto ko makita mo na seryoso ako sa'yo. Hindi kita ikinasal para lang maging palamuti o para pahirapan. Gusto kong protektahan ka, maging ang mga taong mahal mo. Tinalikuran ko siya para pumasok sa silid ni Papa dahil ayoko makita niya ang unti-unting pagkabali ng aking depensa. Pero sa kauna-unahang pagkakataon, ang galit ko ay nahaluan ng isang nakalilitong tanong. Sino ka ba talaga, Liam Knight? Isang araw habang nasa ospital at opisina si Liam, isang hindi inaasahang bisita ang dumating sa mansyon.
Walang sabi-sabi pumasok sa sala ang isang babaeng nakasuot ng mamahaling damit, abot langit ang kilay at may dalang mamahaling bag, si Chloe, ang ex-fiancé ni Liam na kilalang galing sa isang maimpluwensyang pamilya sa mundo ng negosyo. Kasunod niya ang mga natatarantang kasabahay na sinusubukan siyang pigilan. Na makita niya ako na pababa ng hagdan, tinignan niya ako mula ulo hanggang paa nang may matinding pag-uuyam. So, ikaw pala ang babaeng pumatol sa blackmail para lang maisalba ang pamilyang nabaon sa utang? Paninimula ni Chloe. Ang boses ay puno ng lason. Isang kaawa-awang babae na pinilit lang pakasalan dahil sa awa at pansamantalang laro. Huwag kang magpapakasiguro rito, Aurora. Hindi ka nababagi sa mundong ito ng mga knight. Napatigil ako sa huling hakbang ng hagdan. Kung ang akala niya ay maiiyak ako tatakbo sa silid para magtago, nagkakamali siya. Ipinasok ko ang aking mga kamay sa bulsa ng aking silk robe, itinaas ko ang aking baba at naglakad patungo sa kanya nang may matigas at malamig kong sagot. Habang iwinawagayway sa harap ng mukha niya ang aking daliri. At kung hindi ka aalis sa pamamahay ko ngayon din, ipapakita ko sa iyo kung paano magpalayas ang basura. Ang isang totoong asawa. Ano? Ang lakas ng loob mo. Mas malakas ang loob mo dahil pumasok ka sa teritoryo ko na walang paalam. Putol ko sa sasabihin niya habang hakbang-hakbang siyang tinataboy palabas. Sino ka ba para mag-iskandalo rito? Isang nakaraang itinapo na? Eksakto ang bubukas sa malaking pinto ng mansyon at pumasok si Liam. Kita agad ang pagod sa kanya mukha mula sa trabaho. Ngunit agad na nagbago ang ekspresyon niya na makita ang eksena sa sala. Liam, babe, agad na nagbago ang boses ni Chloe. Naging malambing at tila nagmamakaawa habang lumalapit kay Liam. Tignan mo ang asawa mo, napakabastos. Pinapalayas niya ako sa mansyon mo. Hindi man lang tiningnan ni Liam si Chloe. Ang kanyang mga mata ay nakatutok lang sa akin. At sa halip na magalit sa naging gulo, isang marahang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Lumakad siya, lumampas kay Chloe. Lumapit sa akin at niyakap ako mula sa aking likod. Isinandal niya ang kanyang baba sa aking balikat habang ang kanyang mga kamay ay mahigpit na pumulupot sa aking baywang. Narinig mo ang asawa ko, Chloe. Umalis ka bago kita ipakaladkad sa mga bodyguard. Malamig na utos ni Liam. Ang boses ay walang kaibuturang lambing para sa ibang tao, maliban sa akin. At wag na wag mo nang tatawagin, babe, ang isang lalaki may asawa na. Baka hindi mo magustuhan ang susunod kang gagawin sa kumpanya ng pamilya mo. Namutla si Chloe sa takot at kahihiyan bago nagmamadaling lumabas ng mansyon. Nang mawala siya, humarap ako kay Liam at tinulak ko siya ng bahagya. Wag mo akong yakapin, Liam. Ginawa ko yan para sa sarili kong proteksyon, hindi para sa iyo. Matigas kong sabi. Natawa siya na mahina. Isang malambing na tunog na ngayon ko lang narinig. Kahit ano pa ang dahilan mo. Nagustuhan ko ang narinig ko, baby girl. Akala mo ba hindi mo ako asawa? Noong gabing iyon, matapos ang paghaharap namin kay Chloe, hindi ako dinalalaw ng antok. Lumabas ako patungo sa malawak na balkonahe ng aming silid upang magpahangin. Malamig ang simoy ng gabi, ngunit mas magulo ang tumatakbo sa isip ko. Naramdaman ko na lamang ang isang mabigat at mainit na coat na isinaklay sa aking mga balikat. Hindi ko na kailangan lumingon para malaman kung sino ito. Ang pamilyar na bango ng kanyang mamahaling pabango at ang kakaibang presensya niya ay sapat na. Lumapit si Liam at sumandal sa rehas ng balkonahe. Seryosong nakatanaw sa malawak na hardin ng mansyon. Bakit gising ka pa? Basag niya sa katahimikan. Ang boses ay mababa at malambing. Humarap ako sa kanya. Pinalubha ko ang aking muka upang itago ang nagtatalong emosyon sa aking dibdib. Bakit ako, Liam? Sa dami ng babaeng nagkakandara pa sa iyo, mga babaeng mas maganda, mas mayaman, at mas masunurin tulad ni Chloe. Bakit isang tulad ko ang kinailangan mong pilitin at i-blackmail? Humarap siya sa akin. Ang kanyang mga madidilim na mata ay tila gustong basahin ang buong kaluluwa ko. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang mga kamay upang hawakan na magkabilang pisngi ko. Sa pagkakataong ito, hindi ko siya itinulak. Ang init ng kanyang palad ay tila nagpakalma sa nagwawala kong puso. Dahil ikaw lang ang tanging babaeng nagpatibok ng puso ko, Aurora. Seryoso at may malalim na emosyon niyang sagot. Ang katapangan mo, ang pagiging palaban mo, iyan ang unang nakakuha ng atensyon ko. Taon na ang nakararaan. Hindi ko kailangan ng sunod-sunuran na asawa. Natatango sa lahat ng gusto ko. Kailangan ko ng isang Aurora na may sariling paninindigan. Ang tanging babaeng kayang tapatan at paamuin ang dilim sa buhay ko.
Tinitigan ko siya sa mata. Naghahanap ng kahit katiting na bahid ng kasinungalingan. Ngunit purong katapatan at pag-ibig lang ang nakita ko roon. Para akong natunaw sa init ng kanyang mga salita. Sa unang pagkakataon, nakaramdam ako ng kakaibang pamilyar na pintig sa aking dibdib. Isang bagay na pilit kong itinatanggi. Mula pa noong una, mabilis akong lumayo sa kanya at humawak sa rehas. Umiwas ng tingin dahil ramdam ko ang pamumula ng aking mga pisngi. Huwag mo akong idaan sa mga matatinis mong salita, Liam Knight. Hindi mo pa rin mababago ang simula ng kwento natin. Narinig ko ang kanyang mahinang pagtawa mula sa aking likod. Alam ko, baby girl, at handa akong maghintay hanggang sa magbago ang tingin mo sa akin. Ilang araw matapos ang gabi sa balkonahe, unti-unting naging mas magaan ang pakikitungo ko kay Liam kahit na pinapanatili ko pa rin ang aking matigas sa pader. Isang gabi, pinilit niya akong sumama sa isang pribadong hapunan kasama ang ilang matataas na kasosyo sa negosyo. Pauwi na kami hating gabi. Tahimik ang kalsada at tanging ang liwanag ng mga streetlight ay nagbibigay buhay sa madilim na highway. Nakasandal ako sa balikat ni Liam dahil sa labis na pagod habang isa niyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa akin. Isang bagay na hindi ko na pinoprotestahan. Biglang umalingaw-ngaw ang malakas na pagtili ng mga gulong ng aming sasakyan. Biglang prumueno ang driver. Sir Liam, may humaharang sa daan. Sigaw ng driver. Bago pa man makasagot si Liam, sunod-sunod na matitinding putok ng baril ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Nabitak ang mga salamin ng kotse. Sa sobrang gulat at takot, napasigaw ako at napapikit. Liam! Sigaw ko habang humihinto ang tibok ng puso ko sa takot. Ngunit bago pa man ako matamaan ng mga nagliliparang bubog o bala, isang malakas na puwersa ang humila sa akin pababa. Ginamit ni Liam ang sarili niyang malaking katawan bilang panangga. Niyakap niya ako na napakahigpit. Isiniksik ang ulo ko sa kanyang dibdib habang ang mga bala ay patuloy na tumatama sa labas ng bulletproof na sasakyan. Huwag kang titingin, baby girl. Safe ka, protektado kita. Bulong ni Liam sa aking tainga. Ang boses niya ay kalmado ngunit may kasamang matinding panginginig ng galit. Narinig ko ang pagbaba ng bintana sa unahan at ang pagganti ng putok ng kanyang mga bodyguard at driver. Ramdam ko marahas ang pagtaas-baba ng dibdib ni Liam. Sa mga sandaling iyon, wala akong ibang naramdaman kundi ang init ng kanyang katawan at ang kanyang puso na nagpapatuloy sa mabilis na pagtibok sa ibabaw ng aking ulo. Tumagal ng ilang minuto ang palitan ng putok bago tuluyang humarurot ang aming kotse paalis sa lugar na iyon. Na medyo kumalma ang paligid, marahang lumawag ang yakap ni Liam sa akin. Ayos ka lang ba? May masakit ba sa iyo? Nasugatan ka ba? Sunod-sunod niyang tanong habang hinahawakan ng mukha ko. Sinusuri ang bawat bahagi ng katawan ko kung may galos. Ayos lang ako, sagot ko habang nanginginig ang boses. Ngunit nang iangat ko ang aking tingin sa kanyang balikat, nanlalaki ang aking mga mata sa takot. Basang-basa ng pulang likido ang kanang bahagi ng kanyang mamahaling polo. Liam, ang balikat mo, may dugo. May dablis ng bala ang kanyang balikat. Doon ko nararamdaman ang isang matinding takot na ngayon ko lang naramdaman sa buong buhay ko. Isang nakapanlulumong takot na maaari siyang mawala sa akin. Dablis lang ito, baby girl. Huwag kang mag-alala. Hindi ko ito'y kamamatay. Pilit ng ngiti ni Liam habang nakasakay kami sa kotse patungong mansyon. Halatang namumutla siya dahil sa nawalang dugo pero mas na inaalala niya pa rin ang reaksyon ko. Manahimik ka na nga riyan, galit na may kasama ang panginginig kong bulyaw. Ang takot na naramdaman ko kanina ay napalitan ng matinding pag-aalala na hindi ko na kayang itago. Pagkarating sa mansyon, pinilit ni Liam na huwag na magpa-ospital upang hindi na lumaki ang issue sa media at negosyo. Agad na nagdala ng first aid kit ang mga kasambahay. Ngunit bago pa man nila hawakan si Liam, ay kinuha ko na ang kahon mula sa kanila. Iwan ninyo kami. Ako na ang bahala sa asawa ko. Matigas kong utos. Naupo si Liam sa gilid ng kama habang dahan-dahan kong tinanggal ang kanyang napunit at dugo ang polo. Na makita ko ang sugat sa kanyang balikat, isang malalim na tapis na patuloy pa rin natutuluan ng dugo ay biglang humigpit ang dibdib ko. Kumuha ako ng bulak na may alkohol at dahan-dahang idinampi yun sa kanyang sugat. Ray, dahan-dahan naman asawa ko. Napakabangis mo talaga. Paglalambing niya. May kasama pang kaunting ungol na halatang nag-iinarte lang para makuha ang buong atensyon ko. Kasalanan mo ito. Bakit mo ba ako sinangga? Galit kong asik habang pinipigilan ang pagbuhos ng luha ko. Pwede ka namang mamatay roon, Liam. Paano ko sa ulo ka natamaan? Napatigil ako nang biglang itaas ni Liam ang kanyang kaliwang kamay. Hinawakan niya ang aking pulsuhan. Marahang hinila ang kamay ko.
at idinaliti ang aking mga daliri sa kanyang labi. Tinitigan niya ako na may labis na lambing at seryosong emosyon. Mas mabuti nang ako masaktan at mamatay kaysa magasgasan man lang ang balat mo, Aurora. Hindi ko kakayanin kung may mangyayaring masama sa iyo na dahil sa akin. Pulong niya. Napaiwas ako ng tingin habang mabilis na tinatapos ang pagbebenda sa kanyang balikat. Ramdam ko ang unti-unting pagkaubos ng aking galit, ang tuluyang paglambot ng aking puso sa harap ng lalaking handang ibuwis ang sariling buhay para lang sa kaligtasan ko. Matapos ang insidente ng pag-atake, unti-unti na bumalik sa normal ang takbo ng aming buhay. Dahil sa tulong ni Liam, muling nakatayo ang kumpanya ng aking papa. Nagpa siya akong bumalik sa pagtatrabaho roon bilang vice-presidente upang matulungan ang aming pamilya at para na rin magkaroon ako ng sariling pinagkakaabalahan. Isang hapon, habang abala ako sa pagrerepaso ng mga papeles sa aming opisina, kumatok ang aking sekretarya na may dalang isang napakalaki at napakagandang pompon na nagtitingkarang pulang rosas. Ma'am Aurora, may nagpapadala po nito. Pinapabigay daw po, galing daw po kay Mr. Alcantara. Yung bago ninyong kliyente, may kasama pa mong note. Nakangiting sabi ng sekretarya ko bago ipinatong ang mga bulaklak sa aking mesa. Binuksan ko ang card. To the most captivating businesswoman I've ever met. Looking forward to our dinner meeting. Napailing na lang ako. Alam kong bahagi lang ito na pakipag-flirt ng kliyente at bala ko sana itong ipasubasta o ipamigay sa mga staff ko. Wala pang 30 minuto ang lumipas. Biglang bumukas ang marahas kong pinto ng opisina ko. Halos lumundo ang mga bigsagra sa lakas ng pagkakatulak. Pumasok si Liam na umuusok ang ilong sa galit. Dukot ang muka at may kasunod na 2 natatarantang bodyguard. Hindi man nang siya bumati. Diretso ang lakad niya patungo sa akin sa mesa. Marahas na kinuha ang pompon ng mga pulang rosas at walang pag-aalinlangan na isinaksak ang mga ito sa loob ng malaking basurahan sa gilid ng aking pader. Liam, ano ba? Ano bang problema mo? Sigaw ko habang nagpapatayo sa aking upuan. Yan basurang yan ang problema ko. Humarap siya sa akin. Hinila niya ako sa aking braso. Hindi naman masakit, pero sapat ang puwersa para maisandal iyon sa pader ng opisina ko. Ang mukha niya ay pulubing-pulubi at halos magtagpo ang mga kilay sa tindi ng selos. Wala ibang pwede magbigay sa'yo ng bulaklak kundi ako, Aurora. Akin ka lang. Angas niya, habang ang hininga niya ay mabilis na humahampas sa mukha ko. Gusto mo ba ng bulaklak? Sabihin mo lang, bibilhin ko ang buong flower shop, pati ang lupang tinatamnan ng mga rosas na yan para sa'yo. Huwag lang galing sa ibang lalaki. Napatitig ako sa kanyang mga mata na nag-aaboy sa selos, ngunit sa pagkakataong ito, imbes na magalit ay may kakaibang kiliti ako naramdaman sa aking puso. Natawa ako na bahagya sa kaibuturan ng aking damdamin habang nakatingin sa mukha niya. Ang lalaking ito, napakabagsik at kinatatakutan sa mundo ng negosyo. Pero kung magselos sa isang punpon ng bulaklak, parang batang inagawan ng laruan. Matapos ang nangyaring tagpo sa aking opisina, hindi na ako tinigilan ni Liam. Mula noong gabing tambangan kami sa highway, hindi na siya pumayag na maghiwalay pa kami ng silid. Ginamit yung dahilan ng aking kaligtasan, pero alam kong sadyang mapagmanipula lang ang pagiging possessive niya. Hating gabi na. Malalim na ang gabi ngunit nananatili akong gising. Nakahiga sa aking bahagi ng kama habang pinakikinggan ng banayad at pantay na paghinga ni Liam sa aking tabi. Dahan-dahan akong dinalaw ng lakas ng loob na humarap sa kanya. Humilig ako sa aking siko at pinagmasdan ang kanyang mukha sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan na tumatagos mula sa balkonahe. Sa unang pagkakataon, pinagmasdan ko siya ng walang galit o puwang ng paghihiganti. Kung titingnan mo si Liam Knight sa umaga, makikita mo ang isang mapagmataas, makapangyarihan at walang awang negosyante. Ngunit ngayon, habang natutulog, ang matigas niyang anyo at madalas na nakakunot ng mga panga at pagiging amo ay napakaamo. Mukha siyang payapa, isang himahe na napakalayo sa lalaking pilit kong kinatatakutan at kinasusuklaman. Habang nakatitig sa kanya, biglang nag-unahan sa aking isipan ng lahat ng mga paalala. Sa nakalipas na buwan, naalala ko kung paano siya nagpuyat sa tabi ng kama ko habang may sakit ako at mataas ang lagnat. Tapat na hinihipan ng kutsara ng sopas na siya mismo nagluto. Naalala ko kung paano niya hinarap ang doktor para sa papa ko na tila ba tunay niya magulang ang tinutulungan at higit sa lahat, hindi mabura sa puso ko ang gabi kung kailan walang pag-aalinlangan niyang ibinuwis ang sarili niyang katawan para saluhin ang mga bala na para sana sa akin. Bakit mo ba ginagawa ang lahat ng ito, Liam?
Bulong ko sa hangin. Halos hindi lumalabas ang tunog sa aking mga labi. Napatingin ako sa aking daliri kung saan nagniningning ang singsing na ibinigay niya. Noong una, itinuring ko itong kadena ng isang bilanggo. Ngunit ngayon, napagtanto ko na ang bawat higpit ng hawak niya, ang bawat pagbabanta niya sa mga lalaking lumalapit sa akin at ang walang sawang pag-aalaga niya sa kabila ng aking pagsusungit, lahat ng iyon ay hindi gawa ng isang diktador. Gawa iyon ng isang lalaking labis na natatakot na mawala ang babaeng pinakamamahal niya. Isang mabigat na buntong hininga ang pakakawalan ko. Ang pader na binuo ko sa paligid ng aking puso, ang pader ng puot, pride at pagre-rebelde ay unti-unti na nagkakabakbak at nagigiba. Ang katotohanan na matagal kong itinago at ikinaila at tuluyan ang humarap sa akin. Hindi ko na siya kaaway. Sa isang pagdanais na maging totoo sa sarili, kahit sa dilim lang ng gabi, dahan-dahan akong lumapit sa kanya. Maingat akong ipinatong ang aking kamay sa kanyang malapad na dibdib at yumakap ng bahagya. Ninanamnam ang kapanatagan sa kanyang tabi. Mukhang natatalo na ako sa sarili kong laro. Bulong ko habang nakasubsob ang mukha sa kanyang tapat. Mahal na yata kita, Liam. Imbes na katahimikan ang sumagot, naramdaman ko ang biglang paghigpit ng mga bisig na nakapalibot sa aking baywang. Nagulat ako na maramdaman ang malalaking kamay ni Liam na humila sa akin ng mas malapit pa sa kanya. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga madidilim na mata na noon pa palagising at isang nakalolokong ngunit napakatamis ng ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Narinig ko yan, baby girl. Paos at malibing niyang bulong habang mas lalo akong isiniksik sa kanyang dibdib. At hindi ko nahahayaang bawiin mo pa ang sinabi mo. Ang init at tamis na nagdaang gabi ay biglang napalitan ng isang malamig na unos kinabukasan. Habang unti-unti ko na binubuksan ang aking puso kay Liam, ang mga kalaban naman niya sa labas ng mansyon ay abala sa paghabi ng isang madilim na patibong. Isang malaking iskandalo ang yumanig sa mundo ng negosyo, kumalat sa internet at sa mga pahayagan ng mga dokumentong naglalaman ng mga kompidensyal na proyekto ng Knight Industries. Ang masakit, ang lahat ng ebidensya mula sa IP address ng computer hanggang sa digital signature ay direktang nakaturo sa akin. Ginamit ng mga kalaban ng ex-fiancé ni Liam na si Chloe upang palabasin na ako ay isang espiya na pumasok sa buhay ni Liam para lamang pabagsakin ang kanyang imperyo bilang paghihiganti sa ginawa niya sa aking pamilya. Dahil dito, nagpatawag ng isang biglaang pagpupulong ang mga board member ng Knight Industries. Labag man sa kalooban ni Liam, nagpasya akong pumunta. Ayoko magtago sa likod ng kanyang mga bodyguard. Hindi ako ang dating Aurora na iiyak na lamang sa isang tabi. Ako ang asawa ni Liam Knight at haharapin ko ng taas noo ito. Pumasok ako sa boardroom na suot ang isang eleganteng itim na business suit. Agad na binalot ang bulungan ng buong silid. Ang mga matatandang board member ay naghahatid ng mga mapanghusgang tingin. Habang si Chloe naman ay nakaupo sa gilid, may nakatago mapagtagumpay ng ngiti sa kanyang mga labi. Mrs. Knight, o mas magandang tawagin kang Aurora, panimula ng isang matandang board member na may panguuyam. Ang mga ebidensya ay malinaw. Ninakaw mo mga blueprint ng aming pinakabagong teknolohiya at ipinasa ito sa kalabang kumpanya. Ginamit mo ang tiwala ng aming CEO. Tumayo si Chloe at lumapit sa gitna. Tila ba siya ang tagapagligtas ng kumpanya? Sinabi ko na sa inyo noon pa, pumasok lang ang babaeng yan sa buhay ni Liam para magiganti. Isa siyang hinlenta na sumisira sa Knight Industries mula sa loob. Tinitigan ko si Chloe ng diretso sa mata. Walang bakas ng takot o pag-aalinlangan sa aking mukha. Pinatong ko ang aking kamay sa lamesa at sumandal ng bahagya patungo sa kanya. Ang aking boses ay malamig at puno ng otoridad. Tapos ka na ba, Chloe? Tanong ko na nagpatahimik sa buong silid. Hindi ko sisirain ang kumpanya ng asawa ko. Kung may nag-set up sa akin, mas mabuting ihanda ninyo ang sarili ninyo dahil hindi ninyo kilala kung sino ang binabangga ninyo. Ang akala nyo ba ay ganoon ako katanga para gamitin ang sarili kong computer kung magtataksil ako? Masyadong cheap at halata ang script mo. Ang lakas ng loob mo. Magnanakaw ka na, mayabang ka pa. Susugod sana si Chloe nang biglang bumukas ng marahas ang pinto ng boardroom. Isang mabigat na aura ng galit ang pumasok sa silid. Si Liam. Nakasuot siya ng itim. Diretso ang tingin at ang kanyang mga mata ay parang isang maninila na handang lumamon ng buhay. Kasunod niya ang kanyang chief of security na may dalang mga folder at isang tablet. Sino ang naglakas loob na pagbintangan at hiyain ang asawa ko sa sarili kong kumpanya? Malamig na tanong ni Liam
Ang kanyang boses ay parang yelo na bumuon sa bawat taong naroroon. Lahat ng board member ay napaatras at napakayuko sa takot. Lumapit si Liam sa akin, hinawakan ang aking baywang at hinalikan ako sa gilid ng aking ulo sa harap ng lahat. Isang malinaw na mensahe na ano man ang mangyari, nasa likod ko siya. Ibinato ng security chief ang mga folder sa gitna ng lamesa. Iyan ang tunay na forensic report ng cybersecurity unit natin. Pahayag ni Liam habang nakatitig ng matalim kay Chloe na unti-unti nang namumutla at nanginginig ang mga labi. Ang IP address na ginamit ay mabilis na natrace sa isang dummy account na rehistrado sa ilalim ng pangalan ng kapatid ni Chloe. Ang lahat ng salyadong dokumento ay ninakaw mula sa server gamit ang lumang access key na nakalimutang bawiin kay Chloe noong naging fiancé ko pa siya. Nagkaroon ng malakas na bulungan sa boardroom. Ang mga board member na kanina lang ay galit sa akin ay mabilis na nagbago ng direksyon ng tingin patungo kay Chloe. Liam, hindi yan totoo. Sinisiraan lang nila ako. Mahal kita. Ginagawa ko lang ito para iligtas ka sa babaeng yan. Pagmamakaawa ni Chloe habang sinusubukang hawakan ng braso ni Liam, ngunit mabilis siyang iniwasan nito. Ilabas siya at tiyakan ninyo na bago lumubog ang araw, ang lahat ng kaso ng corporate espionage, defamation, at tiyakin ninyo na bago lumubog ang araw, lahat ng kasong yan at forgery ay nakasampa na laban sa kanya at sa pamilya niya. Utos ni Liam sa mga security guard na agad na humawak sa mga braso ni Chloe upang kalad ka rin ito palabas. Habang sumisigaw ng pagpoprotesta, humarap si Liam sa mga board member na kasalukuyan nangiginig sa kani-kanilang upuan. Kung sino man sa inyo ang muli magpapakita ng kawalan ng galang sa aking asawa, ituring ninyo na ang inyong mga share sa kumpanyang ito ay tapos na. Maliwanag? Maliwanag po, Mr. Knight. Sabay-sabay nilang sagot. Gumiti ako ng bahagya at hinawakan ng kanyang kamay sa ibabaw ng lamesa. Tumingin sa akin si Liam ng kanyang matitigas na mata ay biglang napalitan ng labis na lambing at pag-aalala. Ayos ka lang ba, baby girl? I'm sorry kung hinayaan kang umabot sila sa ganito. Ayos lang ako, Liam. Mas mag-alala sila. Dahil ngayon, alam na nila kung ano ang kaya kong gawin bilang asawa mo. Pagka-uwi namin sa mansyon matapos ang matinding komprontasyon sa boardroom, binalot ng kakaibang katahimikan ng buong paligid. Dumiretso ako sa aming silid at lumapit sa balkonahe. Doon sa lugar kung saan ilang gabi na ang nakalilipas ay narinig ko mga salitang nagpagulo sa aking sistema. Sariwa pa sa isip ko ang imahe ni Liam kanina kung paano niya hinarap ang buong board member. Kung paano niya ako ipinagtanggol ng walang pag-aalinlangan at kung paano niya winasak si Chloe para lang protektahan ang aking pangalan. Sa buong buhay ko, nasanay ako maging matatag at lumaban mag-isa para sa pamilya ko. Ngunit ngayon, may isang lalaki nakatayo sa harap ko, handa maging kalasag ko laban sa buong mundo. Narinig ko ang marahang pagbukas at pagsara ng pinto ng silid. Alam kong siya yon. Hindi ako lumingon, ngunit naramdaman ko ang marahan niyang paglapit. Huminto siya ilang hakbang ang layo sa akin. Tila nag-aalangan na baka galit pa rin ako o napagod sa mga nangyari. Aurora, basag niya sa katahimikan. Ang kanyang boses ay mababa. May bakas ng matinding pagod at pag-aalala. Ayos ka lang ba? Patawad kung nadami ka sa gulo na nakaraan ko. Patawad kung nasaktan ka dahil sa akin. Humarap ako sa kanya ng dahan-dahan. Nakatayo siya roon. Nakatanggal na ang kanyang coat. Nakabukas ang unang 2 butones ng kanyang polo at ang mga mata niya ay puno ng takot. Takot na baka nangyaring iskandalo ang tuluyang magtulak sa akin para lumayo sa kanya. Ang makapangyarihang si Liam Knight ay mukhang mahina sa harap ko ngayon. Naghihintay ng aking hatol. Tinitigan ko siya. Naalala ko ang unang araw ng kasal namin kung paano ko isinumpa ang kanyang pagkatao. Naalala ko kung paano ko sinabi na hinding-hindi ko siya mapapatawad. Ngunit sa bawat sandali na lumipas, wala siyang ibang ipinakita kundi ang nag-aalab, possessive, ngunit napakalambing na pag-ibig. Pinatunayan niya na ang bawat pilit niya ay hindi para sirain ako, kundi dahil hindi niya kayang mabuhay sa mundong ito nang wala ako. Ang pader sa puso ko, tuluyan na itong gumuho. Wala nang natira kahit isang pirasong bato. Liam? Tawag ko sa pangalan niya. Ang boses ko ay hindi na matigas, kundi malambot at puno ng emosyon. Baby girl, kung gusto mo muna ng espasyo, hindi ko na siya pinatapos sa pagsasalita. Humakbang ako pasulong, mabilis at walang pag-aalinlangan. Bago pa man niya maunawaan ang nangyayari, ipinwesto ko ang aking mga kamay sa kanyang leeg. Tumingkayad ako at ako na mismo ang humalik sa kanyang mga labi.
Naramdaman ko ang paninigas ng kanyang buong katawan sa matinding gulat. Ang kanyang mga kamay ay nanatiling nakabitin sa hangin. Tila hindi makapaniwala na ang palaban at matigas niyang asawa ay kusang humahalik sa kanya. Ngunit ang gulat na iyon ay tumagal lamang ng 1 segundo. Agad na rumisponde si Liam na may labis na pananabik. Pumulupot ang kanyang malalaking kamay sa aking baywang. Hinila ako na napakahigpit patama sa kanyang katawan na tila ba natatakot na maglaho ako kapag binitiwan niya ako. Ang halik na iyon ay naging malalim, mapusok, ngunit puno na walang katapusang lambing. Isang halik na naglalaman ng lahat ng salitang hindi naman masabi. Ang aming pagsuko sa isa't isa, nang dahan-dahan kaming humiwalay para huminga. Nanatiling magkadikit ang aming mga noo. Ramdam ko ang kanyang mabilis na paghinga at ang kabog ng kanyang puso na sumasabay sa akin. Tinitigan ko siya ng diretso sa kanyang madidilim na mata na ngayon ay nagniningning. Talo na ako sa sarili kong laro. Liam, bulong ko habang hinahawakan ng kanyang pisngi. Isang luhang kanina ko pa pinipigilan ng tuluyang pumatak. Matagal ko itong ipinagkait. Matagal kong ikinaila. Pero hindi ko na kaya magsinungaling sa sarili ko. Mahal kita. Mahal na mahal kita, Liam Knight. Natigilan si Liam. Ang kanyang mga mata ay nanlaki at nakita ko ang pagbabadian ng luha sa mga sulok nito. Ang lalaking hindi kailanman nagpakita ng kahinaan sa harap ng kahit sino ay tuluyang napaamon ng 3 salitang matagal niyang ipinagdasal na marinig. Natigilan si Liam. Parang huminto ang ikot ng mundo para sa kanya na marinig ang aking pag-amin. Ang kanyang mga mata na madalas na malamig at kinatatakutan ng marami ay nanlaki at naputuno ng hindi mapapantayang emosyon. Bahagyang nanginig ang kanyang mga labi habang nakatitig sa akin. Tila sinisiguro kung totoo ba ang mga salitang binitiwan ko o panaginip lang ang lahat. Ulitin mo, Aurora. Basag ng kanyang boses, halos pabulong ngunit puno ng pagsusumamo. Pakiusap, asawa ko. Sabihin mo ulit. Ngumiti ako nang may kasamang luha sa aking mga mata. Hinawakan ko na mas mahigpit ang kanyang magkabilang pisngi. Mahal kita, Liam. Mahal na mahal kita. Hindi na ako lalaban. Suko na ang puso ko sa iyo. Isang malawak, masaya, at napakatamis ng ngiti ang sumilay sa mukha ni Liam. Isang ekspresyon na ngayon ko lang nakita sa buong buhay ko. Nawala ang lahat ng bakas ng pagiging mapagmataas at malupit na Liam Knight. Sa isang mabilis na galaw, binuhat niya ako sa aking baywang at pinaikot-ikot sa gitna ng silid habang tumatawa na malakas. Ang tunog ng kanyang tawa ay puno ng purong kagalakan. Isang tunog na nagpatunaw sa natitira pang lamig sa aking dibdib. Sa wakas, akin ka na rin sa puso, Aurora. Sigaw niya matapos akong ibaba. Ngunit hindi niya hinayaang lumayo ang katawan ko. Isinubsob niya ang kanyang mukha sa aking daeg at naramdaman ko ang bahagyang pagkabasa ng aking balat. Umiiyak siya sa labis na kaligayahan. Hindi mo alam kung gaano ko katagal hinintay ang sandaling ito. Akala ko habang buhay mo na ako ikakaila at kamumuhian. Patawad kung pinaghirapan kita or pinahirapan kita. Bulong ko habang hinahaplos ang kanyang gulugulong buhok. Masyado lang ako naging matigas dahil sa takot na masaktan. Hinila niya ang mukha ko at sinalubong ako ng isa pang halik. Isang halik na hindi na nagmamadali, kundi isang halik na nagpapahayag ng pasasalamat, pangako na katapatan at wagas na pag-ibig. Wala na ang palitan at pilitan. Ang bawat dampi ng aming mga labi ay tugon ng 2 pusong natagpuan na ang kanika nilang tahanan. Lumipas sa mga buwan at tuluyan na nagbago ang takbo ng aming buhay sa mansyon. Ang dating madilim at tila hawlang tahanan ay puno ng init at tawanan. Si Papa ay tuluyan na nakalabas ng ospital at masigla nang pinapatakbo ang aming kumpanya. Palaging nakangiti tuwing bibisita kami ni Liam sa kanya. Isang hapon habang nakaupo kami ni Liam sa duyan sa aming hardin, nakasandal ako sa kanyang malapad na dibdib habang ang kanyang mga kamay ay protektadong nakabalot sa aking tiyan. Bagamat magkaayos na kami, hindi pa rin nawawala ang kanyang pagiging possessive at seloso. Kanina lang ay masama ang tingin niya sa hardinero dahil ang binigyan ako nito ng sariwang pitas na bulaklak. Magsiselos ka pa rin ba sa hardinero natin, Mr. Knight? Pangaasar ko sa kanya habang nilalaro ang mga daliri niya. Hinalikan niya ang aking balikat at mas sinigpitan ang yakap sa akin. Kahit kanino, Aurora. Sa hangin, sa araw, sa kahit anong bagay na kumukuha ng atensyon mo mula sa akin. Sabi ko sa iyo, baliw ako pagdating sa iyo. Natawa ako at tumarap sa kanya upang bigyan siya ng isang mabilis na halik sa ilong. Alam ko at tanggap ko yun. Maaaring nagsimula ang kwento namin sa maling paraan, sa ilalim ng anino ng blackmail, pilitan at patinding galit.
Ngunit sa paglalakbay na iyon, natutunan naming basahin ang puso ng isa't isa. Ang isang palaban at matigas na asawang tulad ko ay hindi binuwag ng kapangyarihan. Sa halip, ako ay napaamo at pinagbago na isang possessive, seloso, ngunit walang kapantay na maalaga at malambing na pag-ibig ni Liam Knight. Mula ngayon, wala nang hawla, wala nang bilanggo. Magkasama naming haharapin ang anumang bagyo ng buhay bilang magkapantay, mag-asawa, at magkasuyo na nagmamahalan hanggang sa huling pintig ng aming mga puso.